Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Bakit nagbago ng isip si Ping Lacson? Unang-una, makikita naman natin na nang umalis si Ping Lacson, nang bitiwan ni Ping Lacson ang pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon, naging matamlay na. Anong term bang ginagamit ng mga viewers ko niya? Boring na. Boring na daw. Wala nang interes. Wala nang interes sa mga pagdinig ng tungkol sa anomalya sa flood control. Iba rin kasi yung naging pagdadala ni Lacson. Kumbaga, ang direksyon talaga ng pagdadala ni Lacson, walang poprotektahan na senador. Sabi nga ni Lacson yan, ipupurso nila ang investigasyon kung saan sila dinadala ng ebidensya. So evidence-based sila. Pag sinabi ng ebidensya, posibleng involved si ganitong senador, imbestigahan nila yan. So wala silang protektahan. Walang poprotektahan. Doon medyo maganda yung direksyon ng investigasyon ni Lacson. Kaya nga lumitaw yung pangalan ni Escudero, ni Joel Villanueva, ni Jinggoy, pati mga dating senador, Bong Revilla, Nancy Binay. Ano yun? Maayos yung Kaya lang, ang problema lang talaga kasi, mayroong mga kasamahan nila sa majority, sa mayorya, na kinausap si Ping Lacson. Ngayon umami na. Ang nagkausap pala kay Ping Lacson, sila JB Ejercito. Sinabi ni JB Ejercito, inamin niya mismo, na kinausap nila nga si Ping Lacson. Yun naman ang parang sumama ang loob ni Ping Lacson kasi ang sinasabi sa kanya, parang bakit naman marami ng senador ang nadadamay sa mga anomalya sa flood control na investigations. Baka naman pwedeng protektahan din ang Senado. Kasi parang sinusunog na ang sariling bahay. Doon na medyo nasaktan si Lacson na parang baka yung mga kasamahan nila sa mayorya na hindi gusto ang patakbo niya, sa bandang huli lumipat sa kabila, sa minority kay Cayetano at Marcoleta. Pagka ganun ang nangyari, maapektuhan ang Senate presidency ni Soto. Kaya nag-resign na lang siya. Yun yung tinakbo diyan ng issue na yan. Kaya lang ang problema nito, wala namang naging kapalit, walang makuhang kapalit. 5 yung pinangalanan ni Tito Soto. Ang una, si Rapi Tulfo. Pangalawa, si JB Ejercito. Pangatlo, si Kiko Pangilinan. Pang-5, si Pia Cayetano. Pang-6, pang-4 pala si Pia Cayetano. Pang-5, si si Risa Hontiveros. Una kaagad na umayaw si JB Ejercito. Sabi ni JB Ejercito, hindi ko naman kaya yan. Hindi naman sa Pangalawa, si Erwin Tulfo din, ay Rapi Tulfo muna, sabi niya, while natutuwa naman ako, parang siya, naka-flatter na naka-consider siya, pero hindi niya rin daw kaya yan. So, 2 nang sumurrender. Pangatlong sumurrender si Kiko. Okay sana si Kiko. Kaya lang sabi ni Kiko, 4 ng committees ang hawak ko. Hindi ko na kaya yan na mahawakan pa. So, sumurrender si Kiko. Ang natira na lang 2, si Pia Cayetano at saka si Risa Hontiveros. Si Risa hindi lang umiimik, pero marami yung nagtutulak kay Risa. Kasi ang kakayahan ni Risa na maging yung direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon, kung si Risa ang hahawak, pareho rin kay Lacson. Ang problema lang kay Risa, alam naman natin si Risa matapang. So, baka mag-react yung mga iba na parang progresibo yan si Risa. Wala yang sasantuhin talaga, kahit kiusap, wala yan. Mas malala pa yan kay Lacson. Kumbaga, yan. So,
hindi nila nakikitang si Risa ang best na para sa mga politiko na senador. Sa taong bayan sana, okay, mas okay si Risa. Si Pia Cayetano naman, identified yan sa Romualdez, ay sa Duterte, kapatid niya ni Alan Peter eh. Actually, napasama lang naman yan sa mayorya, sa grupo nila Tito Soto dahil ang laro ng Cayetano, hati silang magkapatid. O sige, ako sa minorya, ikaw dyan sa mayorya. Pero pagdating sa mga paninindigan, pareho lang yung magkapatid na yan. Kaya hindi rin maganda si Pia Cayetano. Para din yan si Marcoleta eh. Ngayon, nag-float ng isa pang pangalan si Tito Soto, si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, okay sana, okay. Sabi niya, handa siya. Handa siyang maging Kaya lang, ang problema kay Erwin Tulfo, dating congressman. Nang congressman pa yan, spokesperson yan ng Kamara eh. Laging kasama yan ni Romualdez, ni Martin, sa kanil Saldico. So, hindi rin maganda kay hindi rin maganda si Erwin Tulfo. So, naghanap sila ngayon. Wala talaga. Wala. So, ang problema, magbabalikan na sila matapos ang undas. Pagbalikan after ng undas, mayroon ng Blue Ribbon talaga. Yung talagang totoong sa Blue Ribbon Committee. Mukhang kinumbinsi ni Soto si Lacson. Mukhang kinumbinsi. So, sa bandang uli, pumayag na si Lacson. Bakit pumayag si Lacson? Unang-una, na nga eh, nawawala na ang tiwala ng tao. Nawawala na. Bagsak na ang credit. Tingnan nyo. Sa survey rating, bagsak ang rating ng presidente. Bagsak ang rating ng vice presidente. Bagsak ang Senado. Bagsak ang Kamara. So, bakit nangyari yan? Yung tiwala ng tao sa gobyerno, talagang kumbaga nasa lowest ngayon. Nasa lowest ngayon. So, syempre ang Senado, gusto ng Senado, maibalik yung tiwala sa kanila. Maibabalik lang ang tiwala sa Senado, ataas lang ang rating ng Senado kung mabuhay uli ang investigasyon sa flood control anomalies. Kaya, magagawa lang naman yan na magiging kapanipaniwala para sa taong bayan kung si Lacson talaga ang hahawak. So mukhang na si Lacson. Sabi ni Tito Soto, 100% sigurado na sa November 10. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So, ito? Kumbaga, gusto nilang ilagay uli sa tamang direksyon ang investigasyon para makuha ang ng masa, yung tiwala ng masa, ng taong bayan sa Senado lalo na. Kaya magagawa lang yan kung ang direksyon ng investigasyon ay katulad ng ginagawa ni Lacson. Si Lacson talaga yung best. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.